Honey, malapit na matulog. Bakit nag-makeup ka pa? Honey, upo muna ako sa recliner. Matulog ka na, okay? Huwag masyadong late. Simula nung bumili ng recliner, hindi na siya natulog sa tabi ko. Palagi siyang nakaupo dito hanggang umaga. Ang recliner na matagal lang hinihintay ni Maricel ay dumating na. Itapon mo yan! Ang recliner na yan, manliligaw ng babae. Ang asawa ko, sumama sa kanya. Joke lang yan, di ba? Recliner lang to. Mandiligo ng babae? Di ka maniwala, magsisi ka lang. Huwag kang maghintay na umalis asawa mo at mamatay ka pa. Tingnan mo tuhod ko. Sinira niya to. Sinira niya tuhod ko. Anong ginagawa mo? Baka may problemang recliner na to. Dahan-dahan. Baby, ang galing mo ngayon. Maricel, ano ba talaga ginagawa mo? Sino yan? Honey? Babalik ako mamaya. Ang recliner na to, bakit naging addict si Maricel dito? Gusto kong malaman, ang recliner na to, ano ang lihim nito? Ano ginagawa mo? Maricel, gusto ko lang. Bakit ka nakaupo sa recliner ko? Hindi ako pwedeng umupo dito. Hindi pwede. Akin to? Dati hindi siya gumagalit sa akin. Dahil lang dito. May itinatago ka ba sa akin? O may lihim ang recliner na to? Ang recliner na to, anong lihim nito? Umalis ka! Umalis ka dito! Maricel! Umalis! Finally, nakuha ko siyang paalisin. Ano ginagawa niyo? Antonio, mag-divorce na tayo. Magkasama na kami. Magkasama kayo. Gusto kong maging siya. Pangarap lang pala. Pangarap lang pala. Tama. Paano naman magloko si Maricel? Hello? Boss Santos, ang kontrata ng 30% shares ng Santos Holdings kay Maricel ay tapos na po. Sigurado po ba kayo na ibibigay kay Maricel? Opo. Maraming taon na kaming magkasama. Hindi niya ako hininga ng pera. Siya ay isang mabuting asawa. Bagaman itinago ko ang katauhan, matagal ko siyang tinulungan. Siya ay mahusay, kaya ang Maricel Jewelry ay umunlad. Tsaka sa loob ng maraming taon, ang tanging hiling niya lang ay isang recliner. Tiwala ako sa kanya.
Hindi pa naginip. Si Maricel ay nagloko. Ang password ng bahay, walang nakakaalam kundi kami ni Maricel. O baka... Gusto kong makita kung sino ang lalaki. Mr. Antonio, sino ka? Bakit ka nandito ng maaga? Nandito ako para tulungan si Boss Santos ayusin ang silya. Bakit hindi ko alam? Nandito ka na pala? Bakit mukhang papatay ka? Sira ng silya dito. Marunong siyang ayusin. Kaya pinapunta ko siya. Maricel, pinapunta mo ang isang estrangero sa bahay natin. Man lang ay sinabi mo sa akin. Antonio, iniisip mo ba na may iba ako? Hindi ko sinasabing ganun. Hindi ka nagpaalam. Pinapunta ang estrangero, binigay mo pa ang code. Kung ikaw ang nasa lugar ko, anong iisipin mo? Ikaw na bahala. Alam mo, sinabi ko na sa'yo dati, ako ay isang tradisyonal na babae. Hindi ako gagawa ng ganoon. Pareho lang. Hindi ko rin gusto ang mga seloso. Honey, sorry. Nagkamali ako. Busy lang ako. Humingi ka ng paumanhin kay Jason. Maaga pa lang siya pumunta dito at natakot siya sa ginawa mo. Hindi na po kailangan. Si Kuya Antonio, hindi sinasadya. Ate Maricel? Oh no. Boss Santos. Kaya na lang ito. Hindi ko gustong masira ang relasyon ninyo. Sige, pumasok ka na. Ayusin mo ang silya. Alamin mo ang ginagawa ni Maricel. Chairman Santos, si Jason Rivera ay scholar ni Boss Santos. Matapos magtapos si Boss Santos, agad siyang pinapasok bilang assistant. Sa resume niya, wala namang red flag. Siya at si Maricel sa opisina, may mga intimate na kilos ba? Si Madam at siya sa opisina. Wala namang intimate na kilos. Sa totoo lang, ang salamin ng opisina ni Madam ay transparent. Chairman Santos, hindi po ba kayo nagdududa sa kanila? Parang may nararamdaman ako sa bahay natin. Parang may iba pa. Chairman Santos, hindi po kayo nagbibiro. Hindi po ba ito yung custom recliner ninyo? Emerson, hindi ba malalaman ni Kuya Antonio ang tungkol sa atin? Wala siyang pakialam. Maricel, nagloko ka nga. Maricel! Bakit? Bakit ang aga mo umuwi? Nasaan si Jason? Ano sinasabi mo? Umalis na siya. Nakita ko sa CCTV. Nakinakantot mo, ang silyang ito. Nagmamassage lang ako dito. Sa tingin mo ba ako pervert? Magpahinga lang? Paano mo ipaliwanag itong lipstick mark? Anong problema mo? Ang lipstick mark na to nahawakan ko lang by accident. Dadamitin mo to bilang ebidensya? Ah, ganun? Ipaliwanag mo ha, bakit hindi ka na natutulog sa akin? At lagi kang nakaupo dito. Yung intern mong si Jason, nagtatago ba siya dito? Antonio, 3 taon na tayo kasal. Nagseselos ka ngayon sa silya, tama ba? Sabi mo walang problema ang silyang ito. Payag ka bang i-check ko? Ang silyang ito, binili ko nang may permiso mo. Sinasabi mong may tao dito? Masaya ba yan? Sagutin mo. Payag ka bang i-check ko? Sana may ka.
Hindi pwede. Kung may tao, hindi dapat ganong magaan. Bubuksan ko to! Ang silyang ito, binili ko na may permiso mo. Kung may problema, hintayin ang designer. Ikaw, walang karapatan. Walang karapatan? Ako ang bumili nito! So what kung ikaw ang bumili? Kung i-check mo, hintayin ang repairman. Ikaw! Umalis ka ba yan din? Na yun agad. Umalis ka. Urine. Singaw ng tubig. May ibang lalaki dito. Sino yan? May singaw sa banyo. May amoy shampoo. May naligo. Ang buhok mo ay tuyo. Di binaba ang toilet seat. Kaya Lalaki yon. sabi mo umalis na ang iyong assistant. Sino pang nagtago dito? Pinipilit mo pa rin to. May sakit ka ba? Hanggang ngayon, di mo pa sinasabi. Okay. Hanapin mo. Linisin mo ang buong bahay. Sa loob ng maraming taon, wala man lang tiwala. Last chance na to. Sino ang kabit mo? Last warning na to. Kung di mo mahanap ang lalaking sinasabi mo, mag-divorce tayo. Ikaw, walang mauwi. Parang nahuli na niya tayo. Natatakot lang ako pag nag-divorce kami. Baka hindi ako sanay. Honey, ito ang paborito mong spicy beef. Subukan mo. Masarap ba? Natatakot lang ako pag nag-divorce kami. Ang mga pinaghirapan ko, mapapasa sa kanya. Tsaka, hindi mo ba naisip na habang nasa harap niya tayo, mas nakakakilig? Nililipat kita sa sala mamaya. Huwag kang gumalaw-galaw. Huwag mahuli ni Honey. Marichel, pinagkatiwalaan kita. Akala ko mabait kang asawa. Hindi ko akalain na hindi dapat kita pinangarap. Gabi na lang, hahanapin kita. Antonio, wala man lang kaming inumin. Maghihintay pa kami kay Maricel. Pasensya na. Plano kong mag-divorce kay Maricel. Ano ibig mo sabihin? Bakit mo hihiwalayan ang anak ko? Kasi nagloko siya. Hindi pwede! Siguro nagkakamali ka lang. Hindi makakagawa ng ganoon si Maricel. Patuloy mo pa rin pinipilit ang Silya? Maraming tao dito. Pwede bang tumahimik ka muna? Ako ba ang may problema? O ayaw mong aminin? Simula nang bilhin mo ang silyang yan. Tuwing gabi, kinakayap mo pa yan. Siya ay pagod sa trabaho. Nilayasan lang niya ang Silya. Ano ang problema? Ang ibig mong sabihin, nagloko si Maricel sa Silya? Napagod lang ako. Nagpahinga lang sa Silya. Bakit mo sinabing nagloko ako? Hoy, Antonio! Nung wala ka pa, hindi ka kinamuhian ni Maricel. Kaya kami pumayag kayo mapakasal. Ngayon, sinasabing nagloko siya? Totoo bang iniisip ninyo na lahat ng meron si Maricel ay nakuha niya sa sarili niya? Ikaw ba? Ikaw lang namang walang kwentang asawa at walang kwentang tao. Walang kwenta na ako ngayon? Maricel, ganito rin ang tingin mo? Ang lahat ng meron ako ay pinaghirapan ko, Antonio. Mas mabuting gawin mo ang tungkulin mo.
Huwag kang mag-isip ng mga kabastusan. Ako ang bastos. Let me ask you. Saan na ang iyong assistant? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko na? Umuwi na siya. Okay. Umuwi na siya, di ba? Kung umuwi na siya, bakit nandito ang kanyang telepono? Nagtatago ba siya sa loob ng silyang ito? Ano to? Bakit nandito ang phone ng assistant mo? Dati siguro nung ayos na yung silya, nakaiwan niya. Pero paano mo nakuha ang number ni Jason? Paano mo nakuha yan? Nagloko ka? Hindi ko ba pwedeng imbestigahan ka? Walang iya! Anong karapatan mong imbestigahan ako? Anong karapatan? Sa ginawa mo sa silyang to, nakabastusan. Base lang sa silya, sigurado ka nang nagloko ako? Ako ang asawa mo. Walang tiwala man lang? Sinasabi mong nabloko ang anak ko sa silya? Ipakita mo ang ebidensya. Kung hindi, papatalsikin kita ngayon mismo. Huwag kang mag-isip na hindi ko alam ang plano mo sa aming pera. Ipapaalam ko sa'yo. Huwag kang umasa. Yung perang sinasabi nyo, wala akong pakialam. Gusto kong malaman na yon ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Palagi kang nag-aaway. Gusto nyo ng ebidensya? Ipapakita ko sa inyo ngayon. Ano? Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Wag! Dugo. Bakit may dugo? Antonio, may sakit ka ba? Nag-aaway ka sa silya? Gusto mo ng ebidensya? Pinunit ko na. Malinaw na lahat. Antonio, araw-araw akong nagtatrabaho ng husto. Ang tanging kasiyahan ko, papatayin mo rin ba? Ipaliwanag mo nga ang dugo sa silya na ito. Natapon lang to. Na iniinom ko. Tapos na ba to? Sabi mo ito ang tanging kasiyahan mo, di ba? Ipagbibigay ko! Mula ngayon, magkasama kayo ng silyang ito! Teka, ano ibig mong sabihin? Sinabi ko na. Gusto kong makipag-iwalay. Pwede ang hiwalay, pero huwag mong aagawin ang ari-arian ni Maricel. Walang kwentang lalaki. Kailan ka naging matapang? Anak, huwag kang mag-alala. Ipapabayad ko ang walang kwentang to. Ano ang plano mo? May sikat na programa, di ba? Buguluhin ko siya sa harap ng buong bansa. Sa oras na yon, ilabas mo lahat ng sama ng loob kay Antonio. Hindi ako naniniwala na ang buong bansa ay sasama sa kanya. Sinasabing niloko ng anak ko ang silya? Ipapakita ko sa'yo! Huwag ka nang magalit. Alam kong masakit. Ganto, kung makikinig ka, gagawin ko lahat. Magaling ka, Maricel. Umalis lang ako ng bahay. Agad kang nakaupo sa silyang ito ng 12 oras. Chairman Santos. Kahapon,
Dumaan ako sa bahay ninyo. Nakita ko si Jenny Cruz, ang assistant ni Maricel. Sigurado ka nakita mo ang kanyang assistant? Siguradong sigurado. May sugat din ang kanyang kamay at puno ng dugo. Tama nga. Ang assistant ni Maricel siguradong nakatago sa silya. Chairman Santos, hindi ba maghihiwalay kayo ni Madam? Hindi siya papayag mag-divorce. Kaya kailangan kong kumuha ng ebidensya na may kabit siya. At ang bagay na ito, panatilihin mong lihim. Tulungan akong kumuha ng ebidensya. Po? Maricel, gagawin ko ang lahat para mahuli ang kabit mo. Umalis na rin siya. Mula ngayon, pwede na tayo magkasama araw-araw. Sir, ayos lang po kayo? Sir, ayos lang po kayo? Wala lang. Gusto ko lang itanong. Pwede bang itago ang tao dito? Sir, huwag po kayong magbiro. Hindi, ang ibig kong sabihin, kung gusto kong i-customize, may space para itago ang tao, sa technical side, pwede niyo ba gawin? Sir, huwag po kayong magbiro. Ang creepy naman po. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinabing creepy kayo. Wala na, salamat. Yung massage chair ni Maricel. Paano ba itago ang tao doon? Chairman Santos, sinundan ko ang utos nyo. Pinagkukunang kinuha ang damit at nilagyan ng weight sensor ang silya. Tama ang hinala ko. Kahit si Maricel kasama ang silya, hindi maaabot ang 197.5 kilo. May tao sa loob. Three days nang hindi umuwi si Antonio. Di man lang kinuha ang damit. Baka totoo na ang divorce? Buti na lang nandito ka. Putangin, Antonio. Ilang araw nang wala sa bahay. Walang tawag man lang. Bakit ako pa ang magpapasuko? Wala naman akong ginawang mali. Ikaw lang ang nakakaalam. Sana kalahati mo lang si Antonio. Palagi mo napapaligaya ang katawan ko. Ngunit, paano ko ipapaliwanag kay Antonio? Ano ba talaga ang balak ni Maricel? Nagkamali lang ng send. Pasensya na. Akala mo ba na hindi ko makikita ang lito tong sinend mo?
Bukas, gamit ang teknolohiya, ibalik mo ang chat history ko kay Maricel Santos. Maricel Santos, sa oras na yon, ipapalabas ko ang lahat ng iyong kalokohan. Ang clumsy ko talaga. Sana hindi nakita ni Antonio. Wala na. Hindi naman ako mahal ni Antonio. Gabi na lang. Gagamitin ko ang mga langis na to sa'yo. Chairman Santos, ito po ang ebidensyang ipinakuha nyo. Ang report ng massage chair, nasa phone niyo na rin. Pakicheck po. Chairman Santos, sigurado po kayo sa Pinoy Heart Talk? Baka po magpadalos-dalos. Kung gusto nilang maglaro, sasali ako hanggang dulo. Sa oras na yon, iharap ko ang ebidensya. Ang Maricel Santos, paano magsisinungaling? Paano magsisinungaling? Welcome to today's Natong Pinoy Heart Talk. Ngayon, may imbitang mag-asawang nag-aaway. Alamin natin kung anong problema ng dalawa. Mrs. Santos, pwede mo bang ikwento kung paano kayo nagkakilala at naging love? Kilala ko si Antonio 5 taon nang nakalipas. Nung panahong yon, sinasundo niya ako araw-araw. Masuyo siya sa akin, kaya palagi kong iniisip na siya ang taong karapat-dapat para sa akin. Sa 3 taon ng pag-aasawa, bilang house husband, sobrang maalaga siya sa akin. Ngunit hindi ko akalain na sa pinakamataas ng aking career, maghahabla siya ng divorce. Plano na niya ito? Para sa yaman ni Maricel! Gold digger. Gold digger nga siya. Wala hiya. Playboy? Walang hiya! Ginawa niya yon? Playboy! Mr. Santos, narinig namin na ikaw ay hahabla ng divorce sa asawa. Pwede mo bang ikwento ang dahilan? Antonio, lumuhod ka! May pagkakataon pa. Huwag mong sabihin walang pagkakataon. Ako at si Maricel, ang dahilan ng divorce ay simple. Dahil nagloko siya. Ang kanyang kabit ay isang massage chair. Ano? Walang katotohanan! Hindi ako nabluko sa silyang pangmasahe. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang itong palusot para makipaghiwalay. Alam nating lahat kung ano ang silyang pangmasahe. Sino ang walang magawa na mabluko sa silyang pangmasahe? Walang katotohanan ang sinasabi mo. Tama! Tama? Sobrang OA na to. Para kwentong pambata lang. Kung gusto niyang maghiwalay, mag-isip naman ng matinong dahilan. Walang hiya talaga itong lalaki. Kakareklamo ako! Ang lalaking to, sinabing niloko siya ng silyang pangmasahe. Siya ay isang pervert. Kakaiba talaga. Mr. Santos, live po tayo. Pinapayuhan ko po kayong, huwag na pong magbiro. Sinabi niyo na, maoko kayo ng silya. May ebidensya po ba? Nasa loob ang ebidensya. Ipapakita ko para malaman nyo. Let's take a look at Mr. Santos' evidence. Please look at the screen. Simulan na natin. Grabe, ano to? Walang hiya! Ano to? Ano to? Ginagawa niya sa silya. Grabe, kakaiba siya. Grabe! Nakapajama? Flirting sa silya? Hindi naman siguro niloko niya yung silya. Maricel, ano to? Wala kang ginawa? Naku, hindi po!
Sino nagsabi na hindi pwede nakapajama? Tama! Ang hirap ng trabaho ng anak ko. Umiupo lang sa silya bago matulog. Hindi ba pwede? Antonio, ang video mo, walang patunay. Huwag mo linlangin ang tao. Huwag kayong malinlang. Tama, ang video wala patunay. Para siyang nagpapalito. Anong asawa ang magpa-picture sa asawa niya? Plano na niya to. Antonio, ang hirap ng trabaho ko. Umiupo lang sa silya, may problema? Umiupo lang? Host, pakita mo ang PPT. Dahil si Mr. Santos may ibang ebidensya, tingnan natin. Data ito mula sa smart home namin. Dapat makita ninyo, ang aking asawa ay umuupo sa silya latang oras araw-araw. Ang peak hours ay galing sa 10 p.m. hanggang 5 a.m. Ano ang klase ng tao na nakaupo sa silya ng matagal? 8.5 oras? Hindi ba siya natutulog? Tama nga. Ano to, anak? Buong gabi ka ba kasama ang silya? Must have been me who forgot to turn it off. Is this really considered evidence? Antonio, gusto mo ba akong mapahiya sa harap ng buong bansa? Oo nga, minsan din ako. Nakakalimutan. Patayin ang ilaw. Normal lang yan. Normal lang yan. Antonio, walang kwenta to. Sa tingin mo ba pwede to bilang ebidensya? Nakalimutan patay ng silya. Paano mo nasabi yan? Sabi mo mismo. Simula nang bubili ng silya, gabi-gabi, ilang beses ka umuwi matulog. Hindi ako! Bakit mo ako binabastos? Nagsasabi ka ba ng totoo? Ikaw lang ang nakakaalam. Ang salitang yan, para sa'yo mismo. Ayoko nang makipag-away sa'yo. Kung sa susunod, walang ebidensya na niloko siya, sa harap ng buong bansa, lumuhod ka at humingi ng tawad. Mr. Santos, ang ebidensya mo ay isang panig lang. May iba ka pa bang ebidensya? Siyempre, may iba pa. Mr. Santos, ang ebidensya ninyo ay isang panig lamang. Mayroon pa po kayong ibang ebidensya? Siyempre, mayroon pa akong ibang ebidensya. Host, please. Okay. Ang dami naman. Antonio, teka ako ka ng tingin sa phone ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Antonio, ninaban mo ang privacy ng anak ko! Isasampa kita! Hindi ako nag-screenshot. Nang gabing lasing ka, sined mo sa akin. Nasa chat history ng WeChat. Nakita ninyo na siguro. Ang set ng massage oil na ito ay binili isang buwan na ang nakalipas. Nagasto ng 500,000 pesos. Maricel Santos, binili mo ng maraming oil. Para saan ba talaga? Ako. Ginagamit ko sa massage. Massage? Anong massage ang kailangan ng maraming oil? Bakit hindi pwede? Antonio, Huwag kang maging makulit. Ang mga oil na ito, para sa akin lang. Hanggang ngayon, sinasabi mong para sa iyo? Ipapakita ko ngayon kung para sa iyo o para kay Mr. Recliner. Host, pakipanood po ang susunod na video. Okay. Ano? Ipapakita ko ngayon kung para saan ang mga langis na to. Para sa iyo ba o para sa silya? Host, pakipag-play ng susunod na video. Okay. Ano? Kakaiba. Nilalagyan ng langis ang silya. Grabe naman yan. nilalagyan ko lang ng langis ang silya para mas madaling gamitin. Walang ibig sabihin yan. Tama! Custom-made ang silya ni Boss Santos.
Pwede lagyan ng langis? Ipakilala ko po ang aming special guest, si Mr. Jason Rivera. Siya ang assistant ni Mrs. Santos. Boss Santos, alam ko na gagamitin niya to para siraan kayo. Panuhin niyo po! Kinuha ko ito sa manufacturer. Malino na nakasulat, pwede lagyan ng langis sa silyang ito. Para maging mas madaling gamitin. Tama din. Antonio, mas mabuting ngayon pa lang magpakumbaba kay Boss Santos. Kung hindi, hindi kita titigilan. Huwag mong kalimutan, ay isang aso lang niya. Wala kang karapatan magsalita. Ikaw! Sige, tingnan natin ang ebidensya mo. Huwag kayo walinlang na laking to. Inggit lang siya sa yaman ni Boss Santos. Bilang assistant ni Boss Santos, hindi ko hahayaan siyang siraan siya. Lalabanan ko siya hanggang sa huli. Para sa akin, mas bagay si Jason kay Mrs. Santos. Langis na lalaki ang karapat-dapat kay Mrs. Santos. Walang kondisyon. Antonio, bakit hindi mo ako tiwalaan tulad ni Jason? Kailangan mo pa akong sirain? Kung ganun ka kasigurado na gusto mo siya, sige, ipagkaloob ko. Sir, ma'am, report ito ng quality check. Ang report na to ay patunay na ang silyang ito ay hindi simpleng... Antonio, anong ibig mong sabihin? Nakita niyo na, di ba? Siya ang asawa ko. Ang report ng silyang masahe na ginamit niya dati. Ang timbang na asawa ko ay 47.5 kilo. Ang timbang ng silyang masahe ay 80 kilo. Ngunit ang resulta ng test ay 197.5 kilo. Gusto kong tanungin si Mrs. Santos. Saan nanggaling ang 70 kilo na yan? Ang timbang na yan? Talagang mahirap ipaliwanag. Ano ang nangyayari? May sobra bang 70 kilo? O baka sa ilalim ng silang masahe, may tao talaga? Hindi naman siguro. Para sirain si Ate Maricel, gumamit ka ng ganitong kalupit na paraan. Ang report na to, peke to! Ikaw, aminin mo na ngayon na peke ang report na to at lumuhod ka para humingi ng tawag kay Ate Maricel. Huwag kang makulit! Huwag kang humawak sa akin! Personal naming problema ito! Huwag kang makialam! Mr. Santos, marami ang nagtataka ngayon. Pwede mo bang ipaliwanag ng detalyado? Tama ang hula nyo. Sa loob ng silyang masahe, may nakatago na tao. Hindi naman siguro. May tao talaga? Kung totoo man ang sinasabi ko, tignan natin mamaya ang video. Post. Ano? Kamay? Kamay ng tao yan? Ano to? Sa loob ng massage chair may tao? Ano ba talaga ang nangyayari? Magpakatotoo ka! Tatay, nanay, hindi ko talaga alam. Hindi naman siguro. Ang wild ng babaeng to. Ang wild ng babaeng to. Hindi pwede. Sigurado akong peke ang video na to. Paano magkakaroon ng kamay ang massage chair? Hindi. Ang relo na to parang yung nasa kamay ng assistant, di ba? Palagi akong nagtataka sa maraming taon naming pagsasama. Hindi niya ako, ni minsan, hindi niya ako kinulit. Ngunit nung graduate ang kanyang assistant, nagpagawa siya ng massage chair. Mula noon, hindi na kami natulog magkasama. Akala ko pa naman, talagang pagod lang siya. Ngunit ang katotohanan, sa loob ng massage chair, ang kanyang mabait na assistant. Maricel, totoo bang sinabi niya? May relasyon ka ba sa assistant mo? Huwag kayong maniwala sa kanya. Mahal ko si Ate Maricel, pero walang nangyari sa amin. Ikaw, huwag mong sirain ang pangalan namin. Sinasabi mong sinisiraan kita? Paano mo ipaliwanag ang relo sa iyong kamay? Sinasabi mong sinisiraan kita, di ba? Paano mo ipaliwanag ang relo sa kamay mo? Ang ibig sabihin, may relasyon siya sa kanyang assistant? Pwede rin. Palagi kasi silang magkasama. Natural na magkagusto. Normal lang yan. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ang relo niya ay pareho sa nasa video? Maricel, sabi mo sa akin,
Totoo ba na may relasyon ka sa iyong assistant? Maling akala po kayo. Ang rilo na ito ay regalo ko kay Jason noong kanyang graduation. Paano ko magagawa yun sa kanya? Tama. Isa lang itong karaniwang rilo. Hindi isa lang. Isa lang itong karaniwang regalo. Antonio, ang labo ng video mo. Pinaglaruan mo ito. Ginawa mo ito para sirain kami. Ako ang nagpanggap. Kung hindi mo mapatunayan na totoo ang video, magpakamatay ka. Tama! Swear ako sa Diyos. Sa ilalim ng silya, walang tao. May problema ang video. Maniwala kayo sa akin. Tama. Paano nangyari ang ganoon? Pinaglaruan ang video. Hindi rin ako naniniwala. Dahil nadududa sa video na ito, may 2 eksperto na magpapatunay. Mr. Santos, pumayag po ba? Sige, walang problema. Maghintay lang po. Pinapatunayan pa ng 2 eksperto. Antonio, kung nilabag mo talaga ang video at sirain ang anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Antonio, kung ginawa mo talaga ang kasamaan na ito, kahit mamatay ka, hindi pa rin makakatubos sa anak ko. Maricel, habang may oras ka pa, mas mabuting sabihin mo ang totoo. Kapag lumabas ang resulta, wala ka ng pagkakataon. Antonio, hindi ako nagloko. Hanggang kailan mo ako sisiraan? Ganyan mo ba sa sarili mong asawa? Walang awa? Nayon ka lang magpakaawa? Binigyan na kita ng maraming pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Antonio, ano ba ang gusto mo para bitawan mo na ako? Hanggang kailan mo ako hahamakin? Nakikiusap na ako. Pwede bang wag mo akong sirain? Kung sa tingin mo, ay sinisira ko ang iyong pangalan. Hintayin na lang natin ang resulta. Sa tingin ko, ikaw ang nag-edit nito. Huwag ka nang magpanggap. Sabi mo ang video na to, nilabag ba talaga? Sinabi ko na, nilabag talaga. Parang teleserye na ang show na to. Pasensya la po. Andito na ang resulta. Matapos ang aming pagsusuri, ang video ay tunay. Walang anumang pagkukunyari. Meaning, may itinago ka talaga sa massage chair? Hindi ako. Wala akong alam sa nangyari. Ngayong lumabas na ang resulta, walang kwenta ang pagdedepensa mo. Hindi ko akalain. Ganyan pala si Mrs. Santos. Ngayon, wala na siyang mapagtatakpan. Hindi ako nagloko. Maniwala kayo sa akin. Uy, may posibilidad ba na si Mrs. Santos walang itinago sa massage chair at siya ay biktima? Naalala ko, may ganyan din sa ibang bansa, sa nobela at pelikula. Tulad ng Taong Silya. Tama. Parang may siraulo na naghahangad kay Mrs. Santos. Kaya nagtago sa massage chair. Magtapak ka ng totoo. Tulad ng sinasabi nila. Para lapitan ang anak ko, nagtago ka sa ilalim ng silya? Hindi ako. Sino ang gagawa ng ganyan? Antonio, pwede bang tulungan mo ako? Walang itinago ako sa ilalim ng silya. Bakit hindi mo ako mapaniwalaan? Host, may mga larawan pa sa aking telepono. Paki-open po. Wedding photo? Itong... Sabi mo walang relasyon sa Silya. Anong paliwanag dito? Ano to? Magkasama sila ng siya sa prenup? Grabe naman to. Grabe ang gulo. Katuwa. Ang katuwa. Itong para sa kumpanya ng Silya ang komersyal na to. Hindi to katulad ng iniisip mo. Tama, ako ang saksi nito. Ang kumpanya ng Silya, partner ng aming kumpanya, sila ay naniniwala ang imahe ni Boss Santos ay perpektong bilang endorser ng brand. Kaya nag-cooperate siya sa mga larawang to. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong tumawag sa opisyal ng Mr. Recliner para i-verify. Para maiwasan ang maling pagkakaintindi, papayagan ko ang staff na makipag-ugnayan. Antonio, linawin mo na ngayon. Ang mga larawang to, saan mo nakuha? Kung hindi, kakasuhan ka namin sa pagnanahaw ng kumpanyang lihim.
Ang dalawang to ay nasa cabinet ni Maricel. Kinuha ko lang. Hindi naman pagnanakaw ng lihim, di ba? Matapos i-verify, Mrs. Santos, tama ka. Ang prenup na to ay talagang commercial. Mr. Santos, parang gusto mong katunayan, may tao sa ilalim ng silya? May mas magandang paraan? Dalhin na lang dito ang silya at buksan natin. Walang problema, di ba? Walang problema. Mr. Santos, pumunta ka dito at tingnan kung ito ang recliner ninyo. Oh, ito nga. Ngayon na kumpirma na mangyaring mga eksperto, disassemble na. Tingnan natin ang loob nito kung may tao. Antonio, itigil mo na sila. Kung tuloy-tuloy ito, wala na tayong pag-asa. Sabi mo sa ilalim ng recliner, pwede talaga magtago? Gusto kong makita kung may tao dito. Kung pwede magtago, pwede rin ba ako? Ang recliner na ito, may lihim na sikreto. Mabilis ang pag-disassemble. Isa na lang ang natitira. Anong? Ano? Paano nangyari to? Antonio, nakita mo ba? Pwedeng magtago dito? Paano nangyari to? Paano nangyari to? Mga manonood, makikita ninyo na, ang loob ng massage chair ay hindi pwedeng magtago. Mr. Santos, sa tingin ko, ang iyong haka-haka ay mali lahat. Hindi pwede. Antonio, sinabi ko na, ang silya na to hindi pwedeng magtago. Yung kinakausap mo yung silya dati, ano yun? Huwag kang mag-isip na hindi ko alam. Ito pala ang ikinabahala mo. Sa ilalim ng silya may smart assistant. Kinakausap ko lang yon. Hindi yun ang iniisip mo. Nagkamali ka. Smart assistant? Anong smart assistant? Hindi pwede. Parang ayaw niyang tanggapin ng totoo. Kaya, parang sasabog ng otak niya. Kaya? Mr. Santos, okay ka lang? Mr. Santos? Chairman Santos, gising na po kayo. Gaano katagal akong natulog? 6 na oras po. Ang tagal naman. Ano ang sabi ng studio? Napost mo na. Magre-resume ang pag-aayos 3 araw pa. Umupo. Samakailan ang sikat na Pinoy Heart Talk ay nag-live ng reality show kung saan si Mr. Santos ay akusadong asawa. Ngunit hindi niya maipakita ang matibay na ebidensya kaya siya nahimatay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang atensyon at usapan. Chairman Santos. Okay lang. Chairman Santos, tingin ko si Maricel ay handa na. Ang mga manonood ay binabatikos kayo. Ang kalusugan niyo ay hindi maganda. Hayaan na lang po natin. Hindi. Sa loob ng silya may tao doon. Tiwala ako sa kutob ko. Paano nila nagawa yon? Siguro may mga detalye akong hindi napansin. Mahal, ang galing mo ngayon. Parang si Cinderella lang. Ang sama ng lalaking to. Walang hiya. Ginawa niya to? Walang kwenta. Kung pinalitan nila ang silya, paano nila ginawang exact copy ng crack? Hindi makatuwiran. Sino yan? Oo nga. Siguro yung pulubi.
Yung pulubi na sumundo sa inyo. Yung pulubi, sabi niya makakatulong siya, kaya binigay ko ang address nyo. Pulubi? Papasukin mo siya. Tuloy po kayo. Kayong dalawa? Kayong dalawa? Itapon mo ang silyang yan! Ang silyang yan! Nang-aakit ng babae! Umupo ka. Napanood ko kayo ni Maricel sa live. Kaya naisip kong puntahan kayo. Mon, magdala ng sa. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong tanungin. Paano mo nalaman na delikado ang silyang yan? Tsaka sabi mo dati, naging biktima ka rin ng silyang yan. Ano ba talaga ang nangyari? Kahit mamatay ako, hindi ko malilimutan ang silyang yan. Sila ang sumira sa buhay ko. Sige na, huminga ka muna. Sabihin mo lang. Pinag-iimbestigahan ko kung sino ang designer ng silyang yan. Ngunit ako, ginamit ko lahat ng koneksyon. Wala pa ring nakuha. Kung malaman ko kung sino, patayin ko siya! Naintindihan ko. Ang lahat ng nahanap ko dati, ibibigay ko sa'yo. Sana makatulong. Mang Ben, may tutulong ba ako? Pwede ako magbigay ng pera. Pati ang iyong paa, pwede kong... Huwag na. Ang hiling ko lang, parusahan mo ang hayop na yon. Hayop? Naiintindihan ko. Mon, hatid siya palabas. Sumunod po. Marami palang kuha nang silang gumagalaw sa bahay. Grace Lim. Siyempre, asawa niya yan. Bakit pamilyar ang likod na to? Di ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob si Antonio na sabihin na nilalandi ni Maricel ang Silya. Yaman ng pamilya. Gamitin ang diborsyo para makakuha ng bahagi. Sabi ko na nga, hindi mapagkakatiwalaan si Antonio. Pinilit mo pa ring ikasal sa kanya. Buti na lang ngayon sa sitwasyong to, palayasin siya ng walang dala. Ako, hindi ko gustong mag-divorce. Hindi si Antonio ang iniisip ninyo. May nagsabi sa akin, ang tunay na pagkatao ni Antonio ay hindi simple. Siya lang naman, walang trabaho, walang kwenta. Anong pagkatao niya? Ate Maricel, sinasabi mo na baka mapatawad mo si Antonio? Nalunod ka ba? Nakalimutan mo na kung paano ka ginawa ni Antonio. Sa harap ng buong bansa, sinabi niyang nilalandi mo ang Silya. Nanay, huwag kang magalit. Hindi ko sinabing papatawarin ko siya. Sinasabi ko lang na hindi niya ako ididiborsyo para sa yaman. Hindi para sa yaman? Para saan naman? O baka may babae siya sa labas? Siya ang may kabit? Kung magloko siya, babaling ko pa niya! Di ko akalain si Antonio. Ay, may babae rin sa labas. Akala ko siya ay mabait at tapat. Mas masarap ang iba. Kung walang kabit, bakit sa loob ng maraming taon, walang anak sila ni Maricel? Hindi pwede. Kailangan tong hanapin ng babaeng yan para ang dalawang yan makita ng buong bansa. Sige na. Ma, Pa, huwag na kayong maghinala pa. Wala akong gana sa mga yan na yon. Hindi mo iniintindi yan. Ano ang iniintindi mo?
Nakaschedule na ako bukas. Ipapadala ko ang Celia para ayusin. Pakihatid na lang. Di ko rin alam kung bakit ka masyadong nag-aalala sa Celia. Kaya nagkamali si Antonio. Hindi, may dahilan. Itago ang totoo. Sige na, Mapa. Huwag na kayong mag-alala. Bakit kayo masyadong nag-aalala sa Celia? Pagod na ako. Oy, ikaw! Tingnan mo! Ikaw may kasalanan! Ngayong gabi, hindi ako masaya. Ikaw ang mag-alaga sa akin. Sige na, huwag ka na magtampo. Bukas ipapadala ka na para ayusin. Parang kailangan kong bisitahin ang kumpanyang to. Ayon sa aking investigasyon, ang misteryosong DIY massage chair custom shop ay narito. Kaya hindi ko mahanap kahit matagal na. Nagtatago pala dito. Ang lugar na to, 1 kilometro lang sa bahay. Kuya, malaking tulong to. Utang na loob mo to. Okay, tara na. Antonio Santos! May babae ka pala sa labas! Kaya gusto mo mag-divorce? May kabit ka pala na mas bata. Ano ibig mo sabihin? Anong ibig ko? May kabit ka, di ba? May kapal ka, pantanungin ako? Ano to? Maraming mo yan. Nilalag mo pang privacy ko. Ano ba yan? Yak! Kabit ka lang. May mukha ka pang magsalita? Abangan mo to. 2 araw, mapapahiya ka sa buong bansa. Ikaw! Hayaan mo na siya. Gawin muna natin ang trabaho. Wala kang ipaliwanag. Ano pa ipapaliwanag ko? Kayong dalawang magpaliwanag. Antonio, hindi ka ba mapapaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag ko? Kayong magpaliwanag. Okay, sabihin mo. Bakit kayo dito? Kailangan ko pa bang i-report sa'yo? Kayong naman. Ilang beses ko na tinanong. Ayaw mong sabihin ang address ng massage chair. So, dito pala ang sekreto. Kaya. Iniimbestigahan mo ako? So what? Huwag kang kumasok. Hindi ito ang iniisip mo. Yan lang ang alam mong sabihin? Wala kang balak sabihin ng totoo. May karapatan akong hanapin ang totoo. Kahit malaman mo. Ang totoo, ano naman? Para lang makasama ang kabit mo, di ba? Sino ang kabit? Ako ang kapatid niya. Kapatid! Wala namang sinabi si Antonio na may kapatid siya. Ang kabit, sinasabing kapatid. Umuwi ka na lang. Papayag ako sa Pinoy Heart Talk na i-cancel na lang ang live. Umuwi na tayo, di ba? Ngayon lang magaling magsalita. Ganon? Takot kang malaman ko na may lalaki sa massage chair mo. Bakit na sigurado may tinatago ako? Sinabi ko na walang tao. Wala akong panahon dito. Kung totoo ang sinasabi mo, alam mo ang sagot. Para ng nanay at tatay ni Ate Maricel. Pero kinaya mo siya ng maraming taon. Kakaiba. Bakit walang tao? Parang may kakaiba talaga. Ito ay tindahan ng massage chair. Walang isang massage chair dito. Parang walang tao. Puro diagram ng katawan lang. Waiter! Miss Santos, natanggap na namin ang iyong massage chair. Sisimulan na namin ayusin. Pumunta na lang po kayo sa kwarto. Maghintay lang po, this way. Bakit siya lang ang binati mo? Kami din ang customer. Ayusin ang Celia. Titingnan ko. Paumanhin po, hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Ako! Kuya, kung hindi mo mahanap ang ebidensya na niloko ka ni Maricel, hindi ka ba babatikos ng buong bansa? Gusto mo bang bayaran ang mga tao sa Pinoy Heart Talk? Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ang aking reputasyon. Gusto kong malaman kung sino ang mastermind. Kung hindi ko siya mahanap, hindi ako makakatulog.
Hariko, maghintay ka dito. Ako na pumasok. May matutuklasan ako. Hoy, kuya! May lihim na itinatago dito. Ang massage chair ni Maricel, saan ba talaga ipinapaayos? Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Alam ko sinabi niya Na sinisiyasat niya ang shop na to. at dumaan din dito. Nang masusing imbestigahan, natuklasan ko ang shop ng massage chair. Kaya pumasok ako. Ano nangyari? May nakita ka ba? Walang rush. Isipin mo ulit. Pumasok ako sa isang lihim na daan. Dahil nasa Shenso lang ang focus ko, di ko namalayan ang panganib sa likod. Sa oras na yon, doon mismo. Pinasag ang aking paa. Kung totoo ang sinabi niya. Sino yan? Sino yan? Parang nalaman niya na ang sekreto natin. Di ba gusto mo to? Takot ako na mag-divorce kami. Kung mangyari yun, ang mga pinaghirapan ko, kalahati niya pa. Huwag kang mag-alala. Siya na niyang alipin mo. Ang kaya niya, mas magaling ako sa kanya. Ngunit kung mag-divorce kami, takot akong di ako sanay. Tsaka, di mo ba naisip na habang tinitignan niya, mas exciting gawin to? Siyempre, exciting. Oo nga. Di ba na yan ang anniversary niyo? Ilipat mo ako sa lobby. Gusto kong harapin siya. Ang sama mo. Irilipat kita sa lobby mamaya. Ganun ba? Akala ko noon, nagsasalita lang siya sa sarili. Parang talagang kausap niya yung nasa loob ng silya. Dapat ay pwede itong gamitin bilang ebidensya ng pagtaksil ni Maricel. Ngunit sino ba ang may ganitong boses? Dapat ay gumamit siya ng voice changer. Ngunit sa ebidensyang mayroon, si Jason Rivera. Huwag mong i-record. Walang maniniwala na nagsasalita ang Celia. Kahit mo i-post, isipin lang nilang fake lang yan. Antonio, alam ko na makikita mo ako. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ano ibig mong sabihin? Alam mo na makikita mo ako? Totoo lang, araw-araw sa harap ko, kinakasama ko asawa mo. Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na matagal mo nang nalaman. Sa totoo lang, ang sarap ng asawa mo. Putang ina! Harapin mo ako! Alam mo pa ba noong unang araw ko, sinabi ni Maricel na masakit ang paa niya. Anong nangyari sa paa mo? Wala, medyo nanghihina lang.
Upuan mo, hahawakan ko. Walang kailangan. Magliligo lang ako. Baka mawala na. Walang problema? Mag-ingat ka next time. Hindi mo akin eh. Ako ang nagpahina sa paa ng asawa mo. Sa gabi na yun, hiningi niya ako ng maraming beses. Labas ka diyan! Labas ka! Huwag magmadali. May mas malutit pa akong i-share sa'yo. Mr. Recliner, dere mo bang sabihin kung sino ka? Walang paraan na mahulaan mo kung sino ako. Huwag nang pahirapan ang otak mo. Huwag nang magpanggap. Ikaw si Jason, di ba? Mali ka ng konti. Ngunit sasabihin ko sa'yo, alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Ngunit hindi mo ko kilala. Balikan na lang natin si Maricel. Maaari kong sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi mo alam. Bagay na hindi ko alam? Naalala mo pa ba nung kaarawan mo, si Maricel, nagregla siya? Marami kang biniling talaba ngayon? Honey, it's my birthday today. I bought a lot of oysters. I promise tonight you won't be disappointed. Ngunit nagregla ako ngayon. Sorry, baka ma-disappoint ka. Okay lang. Next time na lang. Ang bait mo, honey. Kind na. Hindi ba siya nagregla nun? Ang daming talaba ang binili mo ngayon. Honey, it's my birthday today. I bought a lot of oysters. I promise tonight you won't be disappointed. But may regla ako ngayon. Sorry, baka ma-disappoint ka. Okay lang. Next time na lang. Ang bait mo, honey. Kind na. Wala siyang regla nun? Mali, may regla siya noon. Pinilit niya pa rin ako. Grabe, ang ganda ng gabi na yun. Binluudan niya ako. Kaya kinabukasan, nagpa-leave siya para linisin ako. Hayop ka. Gagamitin mo ba to? Para takutin ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang pakialam kung sino ka. Mahahanap din kita. Abangan mo. Alam mo pa ba, ang unang sexy na piyama ni Maricel? Honey, kailan ka bumili ng bagong piyama? Bagay ba? Bagay. Ngayong gabi, para sa akin ba to? Upo muna ako sa silya. Antain Kita. Tama ang hula mo. Bilhin ni Maricel para sa akin. Maricel, ano ang ginawa mo? Simula pa lang to. Marami pang katotohanan. Sasabihin ko isa-isa. Simula pa lang to. Marami pang mas malalaking katotohanan na sasabihin ko sa'yo. Ano ang layunin mo? Layunin? Ang layunin ko ay ang asawa mo. Ang mga katulad mo na walang kulang. Bakit tayo masaya ka? Di ko matanggap. Dahil lang sa di mo matanggap, sisiraan mo ang pamilya. Ediano, anong magagawa mo? Di lang pamilya mo. Gusto kita pagtubuyan ng lahat. Kaya, lahat ng ito ay part ng plano mo. Kasama na dito ang papunta ko dito. Tama. Sinabi ko na kilala kita.
Napupunta ka dito, part ng plano ko. Kung kilala mo ako, alam mo dapat ang tunay kong pagkatao. Kung mahuli kita, sa tingin mo, mabubuhay ka pa. Alam ko naman. Chairman ng Santos Holdings, si Antonio Santos na bilyonaryo. Ang nakakaalam ng pagkatao ko ay 5 lang. Paano niya nalaman? Kailangan kong makakuha ng impormasyon. Kung alam mo na kung sino ako, dapat matakot ka. Dapat ako matakot? Antonio, ang dahilan kung bakit ako makipag-usap sa'yo ay dahil ikaw ay nasa kontrol ko. Kontrolado mo ako? Sigurado ka? Sigurado. Alam mo ba kung bakit nakuha ko si Maricel? Dahil hindi mo siya naiintindihan, kaya ako ang nakapasok. Gusto mong malaman kung paano ko nakuha si Maricel, di ba? Dahil hindi mo siya naiintindihan, kaya ako nakakuha ng puso niya. Gusto mong malaman kung paano ko nakuha si Maricel, di ba? Antonio, akala mo mahal ka ni Maricel, kaya kaya nagpakasal. Sa totoo lang, gusto lang niya maghanap ng mabait. Walang kwenta! Kahit masama si Maricel, hindi siya manloloko ng puso. Kung ayaw mo maniwala, ipapakita ko sa'yo. Sa drawer sa kaniwa mo, buksan mo. May regalo ako para sa'yo. Buksan mo na. Itong singsing na to ng amin ni Maricel. Bakit nandito? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ang regalo ni Maricel sa... Bakit ka tuluyang nakatingin sa singsing? Dahil ito ang pinakamahalaga natin. Hindi ko ito itatapon o ibibigay sa iba. Binigay talaga ni Maricel sa iyo? Kung hindi, bakit ko nakuha ang singsing na to? Antonio, ang pagmamahal ni Maricel, hindi lang ito. Totoo bang galing kay Maricel? Saan mo ka na makukuha ko ang singsing na to? Antonio, ang pagmamahal ni Maricel sa akin, hindi lang ito. Ginagawa mo to para galitin ako. Ngunit pag nagalit ako, anong pakinabang mo? Walang pakinabang, pero gusto kong makita na ikaw ay nasa ilalim ko. Masaya, galit, at nagwawala. Pinapayag ko, nakakabwisit ka talaga at nakakagalit. Ngunit sa tingin mo, magwawala ako? Pinapababaan mo ako. Alam kong matiyada ka kung hindi ka magpapanggap na house husband sa Santos. May paraan ako para ikaw ay magwawala. Sabihin mo, ano pang trip mo? Hindi ito trip, pero masasaktan ka. May bag sa kaliwa mo. Buksan mo at tingnan ang laman. Itong... Tingnan mo. Gusto mo ba ang kurbata? Gusto kitang bigyan ito. Honey, paano mo nalaman na kailangan ko ng kurbata? Magtatrabaho na ako. Kailangan ko talaga ng magandang kurbata. Siyempre naman, ako ang asawa mo. Ngunit nagkamali ka. Wala akong pakialam kung ano ang ibibigay niya. Ginagamit mo ito para galitin ako. Wala itong epekto, pero susunod, siguradong makakapagpahirap sa'yo.
Wala itong epekto, pero sigurado ang susunod. Siguradong ikaw ay mapapahamak nito. Sa ngayon, hindi mo pa ako napapahamak. Mararamdaman mo, dahil hindi lang ikaw ang pinahamak ko. Malapit ka nang maging katulad niya. Itapon mo ang silya! Ang silyang to, ng akit ng babae. Ang asawa ko, sumama sa kanya. Tingnan mo ang binti ko. Sila ang nagpahamak dito. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ko makakalimutan ang silyang yan. Sila ang sumira sa buhay ko. Si Mang Ben ay gawa mo din. Tama. Sa harap niya mismo, nilandi ko ang asawa niya. Dati, katulad mo rin siya. Masayang-masaya siya. Sayang lang. Sa huli, sa aking pagkontrol, napasok siya sa walang katapusang sakit. Huwag mag-alala. Malapit ka nang maging katulad niya. Hayop ka. Isusumba kita at ipaparusahan ka. Parusahan ako? Hindi mo maalam kung sino ako. Paano mo ako parusahan? Huwag kang magyabang. Walang makakatakas. Mapapahuli ka rin. Antonio, hintayin kita. Subalit bago yan, pakita ko sa iyo ang huling bagay. Sa istante sa harap mo may isang folder. Sa pinakataas. Buksan mo yan. May sorpresa sa loob. Antonio, abangan mo ako. Subalit bago yan, Pakita ko sa iyo. ang huling bagay. Sadya sa harap mo, may isang envelope sa pinakamataas. Buksan mo, may sorpresa sa loob. walang sinabi si Maricel na buntis siya. Hayop ka? Labas ka diyan! Honey, maaga pa naman. Gumawa tayo ng baby. Subalit nasa peak ang career ko. Antayin na lang natin mag-IPO ang kumpanya. Hindi, matagal na tayong kasal. Panahon na. Ay, sa susunod na lang. Hindi talaga ako gusto ng anak. Hindi. Honey, may kining ka? Kumain ako ng 5 talaba. Gawin na natin. Antonio, sino sa tingin mo ang ama ng bata? Paano mo nakuha ang resulta ng pregnancy ni Maricel? Kailangan pa bang tanungin? Siyempre, binigay niya sa akin. Sa totoo lang, ang dinadala niya ay aking anak. Hindi pwede. Possible lahat. Sinabi na niya sa iyo na ayaw niya ng anak. Tsaka, simula nang pumasok ako sa bahay niyo, ang beses niyo magsama, maliit lang ang bilang. Madaling malaman sino ang ama. Tanggapin mo na, Antonio. Hindi pwede! Ang dinadala niya ay anak ko. Hindi pwede. Upo muna ako, Cecilia. Matulog ka na. Okay? Walang imposible. Sinabi na niya sa iyo, ayaw niya ng anak. Ay, pag-usapan na lang. Hindi talaga ako gusto ng anak. Tanggapin mo na, Antonio. Hindi pwede! Peke to! Ginawa mo lang to para galitin ako. Tama, di ba? Sinabi ni Maricel. Honey, nakikita ko na pinupupursige ka para sa aming anak.
Gusto ko na mag-anak. Walang problema. Kung kailan mo gusto ng anak, sabihin mo lang. Handa ako. Okay, honey. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang magiging ama ng anak ko. Nagsinungaling ka sa akin. Tama, di ba? Peke to. Mali ka. Siguro, gagawa akong ganyang kalokohan para lang magpanggap na buntis. Ano man ang mangyari, nagtagumpay ka na. Galit na ako. Kung ayaw mong maniwala, hayaan mo si Maricel ang magsabi sa iyo. Maricel, pumasok ka. Maricel. Maricel. Sinabi mo na ba sa kanya na buntis ka? Anak mo to. Paano ko sasabihin sa kanya? Maricel. Bibi mo to. Paano ko sasabihin sa kanya? Maricel, alam mo ba ang ginagawa mo? Maricel, alam na asawa mo na pinapanood niya tayo. Magagalit ba siya? Paano naman? Huwag kang makulit. At kahit malaman niya, ano naman? Di ba sabi mo, mas exciting to? Ikaw lang nakakaalam. Manapit ka na rin, mag-divorce na natin yun. Mas mabuti na, gawin na natin ngayon. Gagawa ba sila sa harap ko? Ang kulit. Ang sinasabi mo, kinikilig ako. Perfect timing. Ikaw rin, hindi mo na mapigilan, di ba? Ang hihirit mo. Susunod na lang ako. Maricel, itigil niyo yan! Itigil niyo! Sigurado ka walang iba dito? Huwag kang mag-alala. Maricel, maghintay kayo! Sigurado ka bang walang iba dito? Wala, sigurado. Maricel, maghintay kayo. Pero, parang may nagbabantay sa akin. Uulitin na lang natin? Wala kang dapat ipangamba. Mag-enjoy tayo ng walang limitasyon. Sige, gawin natin. Sige, lumabas ka na. Matagal na tayo, pero hindi ko pa nakikita ang tunay mong mukha. Kitang-kita. Gustong-gusto mong makita ako. Nagtataka lang ako. Kasi akala ko, assistant lang ikaw. Di ba alam ni Maricel kung sino ang nasa loob? Sa totoo lang, pwede na kitang makita. Sa totoo lang, pwede na kitang makita. Ano yan? Binaalala ko. Nalimutan ko. Ano yan?
Suotin mo muna to. Kasi pinaghirapan ko ito i-plan. Kailangan maganda ang ending. Gusto ba nila mo't pakita sa harap ko? Putanina! Hindi pwede. Kailangan ko mahanap kung nasaan sila. Madilim kasi. Hindi ko makita ang loob. Ang kulit. Dito ko nasuotin to? Suotin mo na. Hindi kami ganito ni Honey. Ako mas marunong maglaro kasi mas malibog ka, mas masarap. Pwede kang lumabas habang napapalit ako. Itigil nyo yan! Antonio, nag-aalala ka ngayon. Gusto mo malaman kung nasaan kami? Saan ba kayo? Gusto kitang makita na magwala dahil hindi mo ako mahanap. Babae, bakit mo binuksan ang ilaw? Ang ayos nito. Parang guest room namin to ah. Antonio, nag-aalala ka ngayon, di ba? Gusto mo malaman kung nasaan kami? Nasaan ba kayo? Gusto kitang makita na hindi ako mahanap. At magwala. Babae, bakit mo binuksan ang ilaw? Ang ayos nito. Parang guest room ng bahay natin, di ba? Yes, sa wakas, nakita na kita. Kuya, sa wakas, lumabas ka na. Nahintay ka lang dito. Ang kapal mo pa magsalita. Naghintay ako ng isang oras. Kung hindi ka lumabas, tatawag ako ng pulis. Wag muna natin pag-usapan. Nasaan ang sasakyan mo? Nasa baba. Perfect. Umalis na tayo. Ano to? Natrack ko na ang lokasyon nila. Bilisan natin. Bakit biglang binuksan ng ilaw? Bakit hindi pwede? Magpapalit ako. Kailangan ng ilaw. Bobong babae. Kuya, sigurado ka na nasa loob sila? Maricel! Kuya, sigurado ka ba nasa loob sila? Maricel Santos! Kuya, baka nagkamali ka lang. Walang tao dito. Hindi pwede. Umalis na ba sila? Walang bakas ng paa. Baka naman simula pa lang. Wala na silang dito. Antonio, sinabi ko na hindi mo ko mahahanap. Huwag na muna magpalit. Next time na lang. Anong nangyari? Di ba natin napag-usapan na magkita tayo ngayon? Biglang nawalan ng gana. Kung mape-perform, buhay mo sa harap ng asawa mo. Maghahanap ako ng pagkakataon. Hindi ko na matiis. Huwag magmadali. Malapit ko nang ayusin. Kuya, baka nagkamali ka lang ng tingin? Yung room na nakita mo, parang lang yung guest room natin. Hindi pwede. Matagal na ako nakatira dito. Ang layout ng bawat kwarto, walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Sigurado ako, ito ang guest room natin. Pero nakita mo rin, walang tao dito. Alam ko na. Walang bakas ng paa. Baka naman sila hindi dito nagsimula. Kuya, baka namali ka lang ng tingin. Yung room na nakita mo, parang lang yung guest room. Hindi pwede. Matagal na akong nakatira dito. Ang layout ng bawat kwarto, walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Positibo ako. Ito talaga ang guest room natin. Pero nakita mo rin, walang tao dito. Alam ko na. Alam mo na ano? Rico, tulungan mo akong itulak ang Vader. Kuya, ano ba ang ginagawa natin? Sige na. Mag-measure tayo sa labas.
5 metro pa ang haba. 5 metro? Ano ibig sabihin? 5 metro ang haba ng loob. Ibig sabihin, sa bahay natin, may hidden room. Ano? Kuya, Sinasabi mo may itinatagong kwarto dito? Imposible yan. Nung ginagawa pa ang bahay na to, palagi kong nararamdaman na kakaiba ang larawang to. Kung may pinagtataguan na pinto sa likod, ay magkakaroon ng sense. Kung ayaw mong gawin na yon, lalabas na ako. Maghintay ka muna. Sa tingin ko, si Antonio ay nasa loob na. Nandito na si Antonio? Imposible. Alam ko lahat tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi niya makikita ito. Sa totoo lang, ako ang nagtayo nito. Kung hindi ko sinabi, wala ka. Ring alam na may kwartong to. Kung lalabas ka ngayon, agad malalaman ni Antonio ang ating lihim. Ako? Bakit? Nanginginig ka. Huwag kang mag-alala. Sigurado hindi niya makikita ito. Antonio! Sa wakas, nagkita na tayo. Mr. Recliner, Imposible. Paano mo nalaman ang lugar na to? Maricel, alam mo bang ginagawa mo? Sigurado ka, walang iba dito sa kwarto? Huwag kang mag-alala. Walang tao dito. magaling. Sa wakas, nakita na kita. Paano ko nalaman? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, sa wakas, nahuli na kita. Hindi ka makakatakas. Kuya, talagang nagsasalita ang silyang ito? May tao kasi sa loob. Normal lang na nagsasalita. Antonio, huwag kang magyabang. Kahit na nakita mo to, sadyang coincidence lang. Sisihin mo ang sarili mo. Kung hindi ka nabukas ng ilaw, hindi na makikita ang layout ng kwarto. Hindi niya talaga makikita ang lugar na to. Pinapayag ko, noon. Ikaw talagang naglalarong sa akin. Ngunit ikaw ay nagbaba ng tingin. Antonio, sa tingin ko, nagbaba talaga ako ng tingin. Huwag kang magyabang. Hindi mo ako mapipigilan. Kami dalawa matatakot sa iyo? Kuya, bilisan. Labasin siya. Huwag magmadali. Hindi siya makakatakas. Antonio, ako. Huwag ka na magsalita. Ang tungkol sa inyo, ayoko nang malaman. Alam ko na, ang tunay mong pagkatao, ako ang hahalugugin ka. O lalabas ka na lang. Ramon? Ano? Alam ko na ang tunay mong pagkatao. Ako ang hahatak sa'yo o lalabas ka na lang. Ramon de la Cruz? Ano? Kuya, sigurado ka na ang nasa silya si Ramon? Dati, pinaghihinalaan ko si Jason. Si Jason Rivera, estudyante na pinag-aral ni Boss Santos. Ate Maricel? Oh, hindi. Boss Santos. Hayaan na lang ito. Hindi ko gustong dahil sa akin. Masira ang relasyon ninyong mag-asawa. Matapos magtapos, direktang pinasok ni Boss Santos bilang assistant. Sa resume niya, wala namang itinatagong masama. Ngunit pag-iisipan ko, hindi niya kayang manipulahin ako. Kaya si Ramon lang. Walang kupas, Chairman Santos. Paano mo ako nahanap? Masyado kang mayabang. Kaya napansin ko ang mga butas mo, una, sa video mo dati. Sinabi mong kilala mo ako. Kaya, lahat ito ay parte ng plano mo. Tama. Sinabi ko nga kilala kita. Kaya sigurado ako na ikaw ay malapit sa akin. Pangalawa, alam mo ba na ako ang chairman ng Santos Holdings? Siyempre, chairman ng Santos Holdings, bilyonaryong si Antonio Santos. Ang nakakaalam ng hindi hihigit sa 5. Ikaw ang chairman ng Santos Holdings? Pangatlo, ang bahay na ito, ibinigay ko sa iyo buong tiwala. Sinadyang mong taguan ng silid na ito, kaya napagpasyahan ko.
Ang nagtago sa ilalim at naglaro sa akin ay ikaw lang, Ramon. Magaling! Sayang, may napalampas ka. Ngayon, gusto kong umalis. Wala kayong magagawa para pigilan ako. Kaya ako napagpasyahan na nasa ilalim ng silya. At nilalaro ako ay ikaw lang, Ramon de la Cruz. Magaling. Sayang, may napalampas ka. Ngayon, gusto kong umalis. Sa inyo lang. Hindi niyo ako mapipigilan. Ramon, sumuko ka na. Ngayon, hindi ka makakatakas. Antonio, sinabi ko na sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Ang mga katulad mo, mayroon ng lahat. Bakit ikaw masaya? Habang ako, naglilingkod lang sa'yo. Parang alipin mo. Hindi ako papayag. Pinaghirapan ang kaligayahan. Ang iyong kaligayahan ay ninakaw sa iba. Tama. Kasi hindi ko matanggap ang inyong kaligayahan. Kaya, sisiraan ko kayo. Kaya sinira mo ang pamilya ni Grace. Tama ba? Maritzal, kilala mo si Grace? Oo, siya ang best friend ko nung high school. Nang maglaon, nalaman namin pareho kaming may hilig sa silya. Ngunit, Sinamantala niya at sinira ang pamilya ni Grace. Tama. Si Grace Lim ang unang eksperimento ko. Nilaro ko lang siya ng ilang araw. Hindi niya kinaya at nagpakamatay. Maswerte ako. Sa kanya ko nalaman na ikaw ay may hilig din sa silyang masahista. At higit sa lahat, asawa pa ng amo ko. Parang sinadya ng langit. Maritzal, kaya alam mo may problema ang silya at sinadya mo siya. Sapat na! Huwag na magsalita! Antonio! Patay ka! Parang sinadya ng langit. Maricel, so alam mo na may problema ang silya. Sinadya mong lapitan siya. Sapat na! Huwag nang magsalita. Antonio! Patay ka! Walang hiya. Gusto mo mamatay? Patayin na kita! Inga. Maricel, ayos ka lang? Antonio, hindi ako nagloko at hindi kita niloko. Ang ginawa ko para akitin siya at makita ang tunay niyang kulay. Pasensya na. Ikaw at siya? Hindi ko siya natulugan. kung gusto mo ako, lumabas ka na dyan at ipakita mo ang tunay mong kulay. Kaya kayo ni Ramon, walang nangyari? Patayin ko kayo! Ingat! Sige, wag na kayong abalahin. Ako na, dadala siya sa presinto. Maricel, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa bata sa tiyan mo? Alam mo na. Maricel, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa bata sa tiyan mo? Alam mo na. Ikaw ang ama nito. Kung ayaw mo maniwala, pwede tayo magpa-DNA bukas. Salamat. Honey? Ano yan? Masaya ka? Ang resulta ng DNA, 99.99% match. Sinabi ko na, ikaw ang ama. Sorry, honey. Nagkamali ako. Kamakailan. Ang nagpapatay ng babae, si Ramon de la Cruz, sa kanya kasalanan, sumumpa siya. Hinatulan siya ng kamatayan at papatayin sa pamamagitan ng baril. Ang masama, may karma. Ang aking kaibigan ay makakatulog na ng mahimbing. Oh, right. Yung Pinoy Heart Talk. Sinabi ko na sa kanila na nagkamali lang kami. Kaya sa programa nila, ilinawin nila ang tungkol sa'yo. Tsaka nalaman ng magulang ko na ikaw ang chairman ng Santos Holdings.
Gusto nilang maghanap ng pagkakataon na humingi ng paumanhin. Sa oras na yun, huwag mong pahirapan sila. Okay, susunod ako sa iyo. Salamat, honey. Yata, dumating na ang aking delivery. Kukunin ko lang. Hey, buntis ka? Kailangan mong magpahinga. Ang mga gawaing ito, ako na ang gagawa. Mrs. Santos? Nandito na po ang inyong recliner.